Magandang araw po sa inyong lahat. Today, we're going to show you how to make indigenous microorganisms or IMO, isang napakahalagang bahagi ng natural farming. Ang IMO ay mga mabubuting mikrobyo na nakatira sa ating paligid, sa lupa, sa mga dahon, at sa mga puno at tumutulong sa pagpanatiling buhay at malusog ang ating lupa. Para sa unang bahagi, kailangan natin ng lutong kanin, cellophane, plastic container, Manila paper, at tape. Step 1. Ilagay ang maligamgam na 1 kilong lutong kanin sa kahon. Tapos, takpan ito ng Manila paper at lagyan pa ng cellophane para masiguradong walang hangin na makakapasok dito. Step 2. Ilagay ang kahon sa isang natural na lugar tulad ng ilalim ng puno o tabi ng damuhan. Siguraduhin na protektado sa indirektang araw at ulan. Step 3. Hintayin ng 3 hanggang 5 araw. Kapag bumalik ka, makikita mo ang puting amag na parang bulak. Iyan ang ating indigenous microorganism. Dapat amoy lupa at sariwa, hindi mabaho. Kapag handa na ang IMO, ilagay ito sa isang malinis na lalagyan at haluan ng kaparehong dami ng brown sugar o molasses. Ito ang magsisilbing pagkain at preservative ng mga mikrobyo. Paghaluin ng mabuti at takpan ng hindi masyadong mahigpit para makalabas ang hangin. I-store ito sa malamig at madilim na lugar ng 1 linggo o higit pa. Kapag tapos na, meron ka ng IMO, ang ating mother culture, na maaari nang gamitin para paramihin pa o ihalo sa iba pang natural farming inputs. At sa paggamit naman nito ay kailangan mo ng 2 tablespoon ng IMO at ihalo sa 1 litrong malinis na tubig at ilagay ito sa sprayer. Sa pag-apply ng IMO, unawin muna ito sa tubig at spray ng pantay sa lupa. Mas mainam tuwing umaga o hapon upang hindi mamatay ang microbes. Nakakatulong ito sa pagpaparami ng kapaki-pakinabang na organismo, pagpapabuti ng estruktura at sustansya ng lupa at pagpapatibay ng kalusugan ng mga halaman.